Anong gawin ng mga tahimik na sumisira po sa sigla ng mga kalalakihan? Huwag palampasin ang video na ito, baka pagsisihan mo sa huli. Sa totoo lang, ang sigla ng isang lalaki ay hindi nawawala sa loob ng isang araw. Unti ito itong nauubos, dahan-dahan, dahil nga sa mga gawe na sobrang pamilyar. Pamilyar hanggang sa maraming lalaki po ang hindi na ito itinuring na problema. Kaya makinig po kayo na mabuti at tanungin ang inyong mga sarili. May nakikita ba kayo sa inyong sarili? Bilang isang consultant para sa kalalakihan, marami nga akong naririnig na ganito. Normal naman ang aking kain, wala naman ako malubhang sakit. Pero bakit pakiramdam ko pabagsak ang katawan ko? Unti-unting lumalamig ang relasyon naming mag-asawa. Totoo, hanggang 80% nga ang mga problema sa sigla ng lalaki ay hindi galing sa sakit, kundi sa maling pamumuhay na naipon sa loob ng maraming taon. At ngayon, harapin natin ang katotohanan. Unang masamang gawi, puyat, kakulangan sa tulog sa mahabang panahon at sa ngayon, napakaraming tao lalo ng mga kalalakihan ang sanay sa pagpupuyat dahil sa trabaho at iba't ibang responsibilidad. Marami ang nag-iisip na sapat na ang 5 to 6 hours na tulog o kaya naman ay natutulog nga na 7 to 8 hours pero hindi naman di kalidad ang tulog. Dapat po niyong malaman na ang katawan po ng lalaki ay nangangailangan ng malalim na tulog sa gabi upang makapag-produce ng testosterone, makapag-recover ng lakas, mapanatiling balanse ang sexual functions. Ang pagtulog po lampas alas 12 ng hating gabi at ang paggamit ng cellphone bago matulog ay direktang nagdudulot ng hormonal imbalance at unti-unting pagbagsak ng sigla ng hindi niyo po namamalayan. Pangalawa, masamang gawi, kakulangan sa galaw, sobrang pag-upo. Pinapakita po ng maraming pag-aaral na ang karamihan sa mga lalaking nagtatrabaho sa opisina ay nakaupo ng 8 to 10 hours kada araw. Pag uwi, pagod na sa trabaho, kaya wala ng galaw o ehersisyo. Pagdating naman sa edad na 35 o 40, mas madali silang makaranas ng pagbaba ng sexual na kakayahan, pagbaba ng libido, maging erectile dysfunction. Kapag mas kaunti ang galaw ng lalaki, mas mabilis po ang bumabagsak ang sigla kumpara sa tunay na edad niya. Ikatong masamang gawi, labis na pag-inom ng alak. Sa palagay ko, 10 po lang sa mga 10 na may ganitong gawi, marami ang nagsasabi, kunting inuman lang naman, pakisama lang sa kaibigan, katrabaho o kaya boss. Pero, sasabihin ko ng diretsahan, ang alak ay hindi lang nagpapababa ng testosterone. Pinapagod nito ang atay, bato at direktang nakakaapekto sa sexual na kakayahan ng lalaki. Huling masamang gawi, matinding stress. Hindi na ilalabas at pag-iwas harapin ang problema. Ang mga kalalakihan ay humaharap nga sa napakaraming pressure, trabaho, pananalapi, responsibilidad sa pamilya. Kapag napansin nilang humihina ang katawan, pinipili nilang ipagwalang bahala dahil dito, kapag dumating ang panahon ng pag-aayos, mas matagal, mas mahirap ang pagbawi. Kaya kung napansin mong mayroon kang isa o higit sa mga gawin na ito, hindi ibig sabihin ay mahina ka. Ibig sabihin lamang ang katawan mo ay humihingi ng tamang atensyon. Ngayon, nais ko ngang ipakilala sa inyo ang Adenafil 100. Ito ay isang original na imported na produkto mula sa India. 100% natural na herbal ingredients, ligtas, banayad sa katawan, at walang anumang side effects. Bukod pa rito, ang Adenafil 100, ito ay sertipikado ng FDA ng United States at FDA ng Pilipinas at tumanggap ng Product of the Year Award sa prestihiyosong Global Health Asia Pacific Awards. Isa po itong number 1 na produkto para sa kalalakihan sa Asia sa loob ng mahigit na 20 years na tumutulong sa daan-daang milyong lalaki upang magkaroon ng masaya at kasiyasiyang buhay sexual. Ano pang hinihintay mo? Maaari niyo yang i-click ang button sa ibaba at tutulungan kayong suriin ang inyong kasalukuyang kalagayan, magbigay ng pinakaangkop na paraan ng suporta, ganap na pribado, walang bayad. Kaya simulan na ang iwanan ang inyong numero at masamang gawi at alagaan ang sarili mula ngayon bago pa po mahuli ang lahat.